Kapag kinalaban natin ang Pilipinas, tapos tayo, napuno ng tensyon ang tahanan ng punong ministro ng Britanya, kaagad matapos ang 2 oras na briefing mula sa isang analyst na may 25 taong karanasan sa MI6, nagbigay ng hindi pa nangyayaring utos ang punong ministro. Pinaikli niya ito sa 12 minuto at iniutos na ipalabas sa prime time ng BBC. Ang tunay na mukha ng Pilipinas na ikinagulat ng mga Briton na ang alam lang ay Jollibee at mga teleserye. Ang bansang may hawak sa critical minerals para sa mga baterya ng mundo, sa mga sistema ng depensa ng Europa at sa mga gamot ng sangkatauhan. Ngayon, ilalabas namin ang buong nilalaman ng nakakagulat na briefing na iyon. Bago tayo magsimula, mag-subscribe at mag-like sa channel at mag-iwan ng komento ng pagsuporta para sa Pilipinas. 3 linggo na ang nakalipas, isang emergency security meeting ang ipinatawag sa bunker sa ilalim ng number 10 Downing Street, London, United Kingdom. 12 pangunahing opisyal ng gabinete ang dumalo, kabilang ang kalihim ng ugnayang panlabas, kalihim ng pananalapi, at kalihim ng depensa. At ako, si Alejandro Alex Reyes, isang senior analyst ng Asian Affairs sa MI6. Nagtapos ako ng PhD sa International Politics sa Oxford at inanalisa ang geopolitika ng Asya sa loob ng 25 taon. Ipinagmamalaki ko na nasubaybayan ko ang bawat pagbabago sa rehiyon. Ang pag-angat ng China, ang banta ng Russia, ang potensyal ng India. Ngunit sa araw na iyon, natuklasan ko ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Nang bumukas ang pinto ng conference room, pumasok ang malamig na hangin. Napakalaki ng tensiyon dahil alam naming personal na dadalo ang punong ministro. Muli kong sinulyapan ang briefing materials na nasa aking kamay. Ang paghahanap ng bagong economic partner pagkatapos ng Brexit, iyon ang paksa ng pagpupulong ngayon. Napagdesisyunan ng gobyerno na kailangan ng UK ang isang bagong alyansa at ang Asya ang maaaring maging sagot. Si Lord Harrington, ang kalihim ng ugnayang panlabas, ang unang nagsalita. Sige, magsimula na tayo. May 3 kandidato para sa Asia Partnership Strategy, China, India, at Pilipinas. Habang itinuturo niya ang screen, lumabas ang mga bandila ng 3 bansa. Sa loob-loob ko, napangisi ako. Pilipinas? Sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit kasama pa ito sa listahan. Tingnan muna natin ang China, sabi ni Lord Harrington habang nagpapalit ng slide. GDP na 18 trilyon, permanenteng miyembro ng UN Security Council, pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pamilyar ang mga numerong ipinakita. Paano naman ang India? Tanong ni General Marcus Sterling, ang kalihim ng depensa, habang pinaiikot ang kanyang panulat. 1.4 bilyong populasyon, 7% growth rate. Hindi ba't ito ang pinakamahusay na merkado sa hinaharap? Maging sa militar, kaakit-akit ang India. Isa pa, miyembro ito ng Commonwealth. Habang nakikinig sa kanilang usapan, nagtala ako ng mga notes tulad ng inaasahan. Sigurado akong China at India ang magiging final candidates. Pagkatapos, ipinakita ni Lord Harrington ang huling slide at ang Pilipinas. Isang kakaiba at, sa totoo lang, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Malinaw na walang sinuman ang nag-isip ng malalim tungkol sa Pilipinas. Si Sir Charles Davis, ang kalihim ng pananalapi, ang unang nagsalita. Pilipinas? Ang bansa ng Jollibee, hindi ba? Mayroon din silang mga teleserye. Gusto ng aking anak. Oo, magagaling silang kumanta. Pabirong sabi ni General Sterling. Bahagyang nagtawanan ang conference room. Ngumiti rin ako. Sa totoo lang, iyon lang din ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Jollibee, teleserye, P-pop. Iyon lang ang lahat. Kinawayan ni Lord Harrington ang kanyang kamay. Sa tingin ko, formal lang natin itong isinama. Ang GDP ay mas mababa sa isang kapat ng China at may panganib ng brain drain at politikal na kaguluhan. Sa katotohanan, China at India ang sagot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang punong ministro, tumayo ang lahat. Umupo siya sa dulo ng mesa at kakaiba ang kanyang ekspresyon. May seryosong nangyari. Kadarating lang ng tawag mula sa White House, ang unang salita ng punong ministro
at nagyelo ang hangin sa silid. Irerepaso ng Amerika ang kanilang buong estratehiya sa Asya at ang Pilipinas ang nasa sentro nito. Kumunot ang noo ko. Pilipinas? Nasa sentro ng estratehiya ng Amerika sa Asya? Nagtatakang tanong ni Lord Harrington. Pilipinas po? Bakit biglang Pilipinas? Inilapag ng punong ministro ang isang tablet sa mesa. Hindi ko rin alam, kaya ako nagpatawag ng briefing ngayon. Alex, tiningnan ako ng punong ministro. Ikaw ang Asia Specialist. Magbigay ka ng briefing tungkol sa Pilipinas, kung ano ang hindi natin nakikita. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sa loob ng 25 taon ng pag-aanalisa sa Asya, sa totoo lang, hindi ako nag-aksaya ng oras sa malalim na pag-aaral ng Pilipinas. Palagi itong nakatago sa anino ng China at India. Masusunod po, punong ministro. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras para makapaghanda. 3 araw, magpupulong tayong muli pagkatapos ng 3 araw. Tumayo ang punong ministro at Alex, ito ay isang utos. Ibigay mo sa akin ang eksaktong dahilan kung bakit mahalaga ang Pilipinas o kung bakit hindi. Ang ating kinabukasan ang nakasalalay dito. Pagkaalis ng punong ministro, natahimik ang conference room. Humarap sa akin si Lord Harrington. Alex, maging tapat ka. Ganoon ba talaga kalakas ang Pilipinas? Sandali akong natigilan at sumagot ako ng totoo. Lord Harrington, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero malalaman natin pagkatapos ng 3 araw. Nang gabing iyon, nanatili ako sa opisina at nagsimulang maghanap ng mga datos tungkol sa Pilipinas. Sa sandaling buksan ko ang unang file, naramdaman kong may mali. Hindi tugma ang mga numero. Ang Pilipinas na alam ko ay ibang-iba sa Pilipinas na nasa file. Pero hindi ko pa alam noon na simula pa lang iyon. At ang mga katotohanang matutuklasan ko sa loob ng 3 araw na iyon ay yayanig hindi lang sa akin kundi sa buong UK. Kinabukasan, pumasok ako sa aking opisina sa MI6 headquarters. Sa labas ng bintana, tanaw ang Ilog Thames at ang Big Ben ay tila nakalutang sa hamog. Sa aking mesa, may tambak ng mga dokumentong inimprenta ko buong magdamag. Lahat tungkol sa Pilipinas, economic indicators, lakas militar, kalagayan ng teknolohiya at impluensiyang kultural. Sumipsip ako ng kape at binuksan ang unang file. Pilipinas. Populasyon, 110 milyon. Sukat 300,000 km², GDP 400 bilyon. Tumango ako. Inaasahan, ang populasyon ay katulad ng sa UK. Sa mga numero pa lang, hindi ito nakakabilib. Ngunit nang buksan ko ang susunod na pahina, isang kakaibang numero ang pumukaw sa aking paningin. Passport Power Index, rank 1 sa mundo. Kiniskis ko ang aking mata. Rank 1? Ano ang ranggo ng UK? Nagmamadali akong naghanap ng isa pang dokumento. UK rank 4, Pilipinas rank 1. Ano ang ibig sabihin nito? Sinuri ko ang pinagmulan ng datos, Henley Passport Index, ang pinakapinagkakatiwalaang ahensiya sa pagraranggo ng pasaporte. Walang pagkakamali. Ang mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay maaaring bumisita ng walang visa sa 194 na bansa, mas marami kaysa sa UK. Sumandal ako sa aking upuan at nag-isip. Kakaiba. Ang Pilipinas ay dapat na may mataas na panganib sa geopolitika na papaligiran ng mga bansa na may magkakaibang politika. Kaya bakit mas tinatanggap ang pasaporte ng Pilipinas kaysa sa UK? Sa sandaling iyon, kumatok sa pinto ng opisina. Pasok. Bumukas ang pinto at pumasok si Marisa Gomez, isang junior analyst. Kilala siya bilang isang henyo sa pag-aanalisa at kinikilala ng lahat ang kanyang kakayahan. Senior Alex, naghahanda daw po kayo ng briefing tungkol sa Pilipinas? Utos ng punong ministro. May problema ba? Inabot sa akin ni Marisa ang kanyang tablet. Nakita niyo na po ba ito? Data ito ng kalakalan tungkol sa Pilipinas at medyo kakaiba. Kinuha ko ang tablet. Isang komplikadong graph ang ipinakita sa screen. Ano ito? Global Supply Chain Dependency Analysis. Ipinapakita nito kung aling mga industriya ang mapaparalisa kung hihinto ang supply mula sa Pilipinas. Tiningnan kong mabuti ang graph at napahinga ako ng malalim. Pinoprosesong nickel, 80% global share ng Pilipinas. Sensor, MEMS packaging, 90% global share ng Pilipinas. Carbon fiber, 70%,
Global share ng Pilipinas. Precision Medical Devices, 55%. Global share ng Pilipinas. Tumpak ba ang mga numerong ito? Opo, opisyal na datos ng OECD. Kung hihinto ang supply mula sa Pilipinas, 40% ng produksyon ng mga smartphone sa mundo ang titigil. Ang produksyon ng mga electric vehicle ay bababa sa 1/4. Inilapag ko ang tablet. Naguguluhan ang isip ko. Salamat Marisa, maaari mo bang ipadala sa akin ang file na ito? Opo, pero Senior Alex, medyo kakaiba rin ang pakiramdam ko. Ano iyon? Nag-alinlangan si Marisa bago magsalita. Parang masyado tayong walang alam tungkol sa Pilipinas. Bakit walang pumapansin sa isang bansa na may ganito kalaking impluwensiya sa ekonomiya? Hindi ko masagot ang kanyang tanong. Sa totoo lang, iyon din ang iniisip ko. Pagkaalis ni Marisa, muli kong inisa-isa ang tambak ng mga dokumento. Sa pagkakataong ito, nag-isip ako mula sa ibang anggulo. Bakit hindi napapansin ang Pilipinas? Ang sagot ay madali lang dahil sa paraan ng pag-uulat ng media ng UK tungkol sa Pilipinas. Naghahanap ako ng mga artikulong may kaugnayan sa Pilipinas sa BBC at The Guardian sa loob ng nakalipas na 5 taon. Nakakagulat ang resulta. 72% ng mga artikulo tungkol sa Pilipinas ay tungkol sa Jollibee, teleserye, Filipino food o overseas Filipino workers. 15% naman ay tungkol sa politika ng mga kalapit bansa. Tanging 13% lang ang tumatalakay sa lakas ng ekonomiya at teknolohiya ng Pilipinas. Nakikita lang namin ang Pilipinas bilang isang bansa ng kultura, OFW at turismo. Bumuntong hininga ako at sumandal sa upuan. Ipinagmamalaki ko na inanalisa ko ang Asia sa loob ng 25 taon pero wala talaga akong alam tungkol sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Hello? Narinig ko ang boses ni Lord Harrington. Alex, maayos ba ang paghahanda para sa briefing sa Makalawa? Opo. Lord Harrington, nangangalap pa po ako ng datos. Mabuti. Pero wag mo masyadong gawing komplikado. Ano ba ang meron sa Pilipinas? Jollibee? Isang maliit na developed country lang iyan, hindi ba? Sandali akong natahimik. Lord Harrington, pero mukhang medyo iba ang nakikita sa mga datos. Mas mataas ang passport power ng Pilipinas kaysa sa atin at ang impluensya sa global supply chain iyan ay statistical anomaly lamang. Ang mahalaga ay ang tunay na kapangyarihan, lakas militar, diplomasya, impluensiyang kultural. Sa mga bagay na iyan, maaari bang ikumpara ang Pilipinas sa atin? Hindi na ako sumagot sa sinabi ni Lord Harrington. Masusunod po, Lord Harrington. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw sa Ilog Thames. Tama ba si Lord Harrington? Ang Pilipinas ba ay bansa lang talaga ng Jollibee at teleserye? Pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. At ang mga numerong nakita ko ay malinaw na nagsasabi ng ibang kwento. Nagdesisyon ako. Itatapon ko ang lahat ng prejudice at magsisimulang mag-analisa mula sa zero. Nagpuyat ako sa opisina ng gabing iyon. At nang binabasa ko ang isang dokumento tungkol sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas, kinaumagahan, unang beses kong naramdaman ang matinding takot. Ano ito? Ipinakita sa screen ang bilis ng pamamahagi ng Disaster Relief Fund sa Pilipinas. Pilipinas, pagkatapos ng aplikasyon, deposit sa bank account sa loob ng 24 oras. Amerika, pagpapadala ng postal cheque, average na 3 linggo. UK, pagsusuri at pamamahagi, average na 2 linggo. Germany, pagtugma at pag-verify ng name list, average na 4 na linggo. 24 oras, muli kong sinuri ang dokumento. Walang pagkakamali. Ang gobyerno ng Pilipinas ay may sistema upang maipamahagi ang disaster relief funds sa lahat ng 110 milyong mamamayan sa loob lamang ng isang araw. Ang ginagawa ng UK sa loob ng 2 linggo at ng Amerika sa loob ng 3 linggo ay nagagawa ng Pilipinas sa loob ng 1 araw. Bigla akong napatayo sa upuan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang ito usapin ng administrative efficiency. Ito ay patunay na ang sistema ng bansa ay nasa ibang level. Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang susunod na dokumento. At mula noon, nagsimulang gumuho ang mundong alam ko. Pagkaraan ng 3 araw, muling nagtipon sa number 10 Downing Street. Hawak ko ang briefing materials at pumasok sa conference room.
Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Ang resulta ng 3 araw at 3 gabing pagsasaliksik ay nakatago sa dokumentong ito. Nandoon na ang lahat ng opisyal ng gabinete. Lord Harrington, Sir Charles Davies, General Marcus Sterling, at maging ang punong ministro. Alex, handa ka na ba? Tanong ng punong ministro. Opo, punong ministro. Binuksan ko ang presentation screen. Sa unang slide, iisang linya lang ang nakasulat. Ang higanteng hindi natin alam. Bahagyang tumawa si Lord Harrington. Higante? Ha? Alex, hindi ba't masyadong OA? Hindi ako sumagot at lumipat sa susunod na slide. Lord Harrington, maaari po ba akong magtanong? Saan po ninyo iisipin na matatagpuan ang bansa na may pinaka-epektibong sistema ng gobyerno sa mundo? Nag-isip si Lord Harrington, siguro Singapore o kaya Estonia? Iyan din po ang naisip ko. Ngunit ang sagot ay Pilipinas. Ipinakita ko ang comparison chart sa screen. Bilis ng pamamahagi ng disaster relief funds. Pilipinas, 1 araw. Amerika, 3 linggo. UK, 2 linggo. Germany, 4 linggo. Natahimik ang conference room. Nagtanong si Sir Charles Davies habang nakakuyom ang mga mata, posible ba iyon sa loob ng 1 araw? Opo, posible. Ang Pilipinas ay may digital integration ng financial information, tirahan, at relasyon ng pamilya ng mamamayan sa pamamagitan ng isang Unified National ID e-wallet system. Kapag pinindot ng gobyerno ang isang button, ang pera ay agad na maipapadala sa account ng mahigit 100 milyong mamamayan. Umiling si General Sterling, hindi ba't ito ay isang surveillance state? Isang malaking problema iyan. Iyan din po ang naisip ko noong una. Ngunit tingnan niyo po ang susunod na slide. Ipinakita ko ang video ng CCTV ng isang tindahan sa Amerika. Ito po ang Amerika, 10 minuto matapos magkaroon ng blackout. Sa screen, binabasag ng mga tao ang mga bintana, nagnanakaw ng mga produkto at tumatakas. Ang mga sasakyan ng pulis ay nasusunog. Ang bayan ay naging anarchy. Kapag huminto ang sistema, huminto rin ang lipunan. Hindi, gumuho ito. Nagpalit ako ng screen. Ngayon, ang video ng CCTV ng isang coffee shop sa Central Business District ng Pilipinas. Ito naman po ang Pilipinas. Hindi ito blackout, normal na oras ng gabi. Sa screen, umalis ang isang customer sa kanyang upuan. May nakaiwan ng laptop, wallet, at smartphone sa mesa. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Maraming tao ang dumaan sa tabi ng mesa na iyon, ngunit walang sinuman ang humawak sa mga bagay na iyon. Inobay? 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 Natahimik ang conference room. Ito po ang Pilipinas. Hindi sila sumusunod dahil sila ay binabantayan. Sila ay isang bansa na walang nangyayaring loting kahit huminto ang sistema. Ikinuyom ni Lord Harrington ang kanyang mga braso. Kagiliw-giliw na kwento. Ngunit ano ang koneksiyon niyan sa national competitiveness? Hindi ka magiging superpower dahil lang sa mataas ang civic consciousness. Tama po kayo, kaya naghanda ako ng susunod na datos. Ipinakita ko ang mapa ng mundo sa screen. Ang rehiyon ng gitnang silangan ay naka-highlight sa pula. Saudi Arabia, UAE, Qatar, ang mga oil superpower ng mundo. Ano po ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Sumagot si Sir Charles Davies, marami silang langis? Alam na po iyan ng lahat. Ang tinatanong ko ay iba. Ano po ang pinakakinakatakutan ng mga bansang ito? Walang sumagot. Tubig, water. Ipinakita ko ang larawan ng isang malaking industrial plant sa gitna ng disyerto. Ang mga oil superpower sa gitnang silangan ay may langis pero walang tubig. Kung wala ang teknolohiya ng seawater desalination para gawing fresh water ang tubig dagat, hindi mabubuhay ang kanilang mga lungsod. Ngunit ano ang koneksyon niyan sa Pilipinas? Tanong ni General Sterling. Ngumiti ako. Sino po sa tingin niyo ang nagtayo ng plant na ito? Ipinakita sa screen ang logo ng isang malaking kumpanya ng engineering sa Pilipinas. Ang Pilipinas. Ang tubig na iniinom ng royal family ng Saudi, ang tubig na ginagamit sa mga fountain ng Dubai, ang tubig na dinidilig sa mga farm ng Qatar. Karamihan sa mga ito ay gawa ng teknolohiya ng Pilipinas. Nagsimulang magbago ang atmosfera ng conference room. Nawala ang pagbibiro at nagsimulang maghari ang pagkaseryoso. Ang mga seawater desalination plant ng Pilipinas
ay gumagawa ng tubig na kayang inumin ng 1 milyong tao sa isang araw. Paano po kung mag-atras ang mga kumpanya ng Pilipinas o huminto ang supply ng piyesa? Naghintay ako sandali at tumingin sa mga opisyal ng gabinete. Ang royal family ng Saudi at ang Sheikh ng Dubai ay mauuhaw sa loob ng 3 araw. Namutla ang mukha ni Sir Charles Davies. Teka, ibig sabihin ang Pilipinas ang may hawak sa tubig ng gitnang silangan? Tama po. Kung maubos ang langis, magiging inconvenient lang. Pero kung maubos ang tubig, mawawala ang sibilisasyon. Ang may hawak sa gitnang silangan ngayon ay hindi ang Diyos, kundi ang mga engineer ng Pilipinas. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Nagsalita si Lord Harrington na may pagkadismaya. Gayunpaman, isa lang iyang larangan. Ano pa ang meron bukod sa desalination? Lord Harrington, simula pa lang iyan. Nagpakita ako ng susunod na slide. Isang bagong imahe ang lumabas sa screen. Isang malaking aparatong hugis donut. Sa loob nito, umiikot ang apoy na mas mainit pa sa araw. Ano po ito? Tanong ni Marisa na nakaupo bilang observer sa pagpupulong. Ito po ang AMNR ng Pilipinas. Ito po ang teknolohiya na gumagaya sa paraan ng paggawa ng enerhiya ng araw dito sa mundo. Ito ay ang pinakamataas na level ng teknolohiya na kailangang makatiis sa napakainit na temperatura na mahigit 100 milyong degrees. Nagpakita ako ng graph. Sino po sa tingin nyo ang may hawak ng world record sa pagpapanatili ng plasma sa 100 milyong degrees? Amerika, Europa, mali po, Pilipinas. Umabante si General Sterling. Teka, ibig sabihin, ang Pilipinas ang world leader sa nuclear fusion technology. Opo, kapag natapos ang panahon ng langis, ang kapangyarihan ng enerhiya ay lilipat sa bansang may hawak sa AMNR. At ang bansang pinakamahusay ngayon ay ang Pilipinas na hindi nag-export ng kahit isang patak ng langis. Encode, o coden, encoden. Lubos na nagbago ang atmosfera ng conference room. Nawala ang pagbibiro at kawalang interes noong una at napalitan ng pagkabigla ang mga mata ng mga opisyal ng gabinete. Siya ang unang nagsalita. Alex, ipagpatuloy mo. Masusunod po, punong ministro. Ngunit hanggang dito, introduction pa lang. Huminga ako ng malalim at naghanda para sa susunod na slide. Ang ipapakita ko ay, sa totoo lang, mahirap paniwalaan para sa akin. Ngunit ang lahat ng datos ay verified na katotohanan. Nagtanong si Lord Harrington na may tensyon. Ano pa ba iyan? Ang kuwento kung paano binago ng Pilipinas ang isang superpower sa loob lamang ng ilang buwan. At dahil sa pangyayaring ito, lumuhod ang isang superpower na nagmamay-ari ng sarili nito bilang pinakamalaking teknolohikal na bansa sa mundo. Napahinga ng malalim ang conference room. Sa loob-loob ko, naisip ko, ito na ang simula. Ngunit kahit noon, hindi ko pa alam na pagkatapos ng briefing na ito, kaming lahat sa conference room ay titingin sa Pilipinas sa isang bagong paraan at ang desisyon na gagawin ng punong ministro ay magiging hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng UK. Nagpalit ako ng screen, isang bandila ng isang superpower at ang bandila ng Pilipinas ang magkatabi. May isa po akong tanong. Ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalagang material sa paggawa ng semiconductor? Sumagot si Sir Charles Davies. Silicon, hindi ba? Nagsimula ang semiconductor sa Silicon Valley. Magandang hula. Ngunit ang sagot ay Advanced Sensor, MEMS Packaging. Ipinakita ko ang slide na may nakasulat na packaging process. Ang packaging at sensor assembly ay mahalaga para sa lahat ng high-tech at military devices. Kung wala ito, walang microchip ang maaaring gamitin. Umiling si General Sterling. At ano ang koneksyon yan sa Pilipinas? Huminga ako ng malalim. Ang bahaging ito ang isa sa mga core ng briefing ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, isang superpower ang nagpakita ng ngipin laban sa Pilipinas. Lumabas sa screen ang headline ng balita noon. Mahigpit na kinontrol ng bansang iyon ang export ng critical sensor components at advanced packaging machinery sa Pilipinas. Isa itong de facto na deklarasyon ng economic war. Ikinuyom ni Lord Harrington ang kanyang mga braso. Ibig sabihin, pinigilan ng bansang iyon ang export? Tama po, ang media ng superpower na iyon ay nagdiwang. Ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas
ay guguho sa loob ng 3 buwan. Ang Pilipinas ay luluhod at hihingi ng tawad. Wala silang magagawa kung wala kami. Umabante si Sir Charles Davis. At ano ang nangyari? Sandali akong huminto at tumingin sa mga opisyal ng gabinete. Hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ang resulta. Nagbago ang screen. Ipinakita ang stock chart ng isang kumpanya ng material mula sa superpower na iyon. Ang graph ay bumagsak ng patayo. Ang sales ng kumpanya na iyon ay bumaba ng 90% at ang kumpanya ay nagmakaawa sa gobyerno ng Pilipinas. Pakiusap, hayaan niyo kaming magtayo ng pabrika sa inyong bansa. Natahimik ang conference room. Teka, ano ang ibig sabihin niyan? Ang superpower ang nagpataw ng sanctions, kaya bakit ang kumpanya nila ang nalugi? Naguguluhang tanong ni Lord Harrington. Ngumiti ako, dahil ang Pilipinas ay nagawang i-nationalize at gawing perpekto ang packaging process sa loob lamang ng ilang buwan. Ipinakita sa screen ang logo ng isang Filipino high-tech packaging company. Ang gobyerno at media ng superpower na iyon ay nagmayabang. Inasahan nila na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para makagawa ng ultra-high purity packaging ang Pilipinas. Ipinakita ko ang 3 daliri. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas sa loob lamang ng 3 buwan. Natahimik ang conference room. Paano po nangyari iyon? Tanong ni Marisa. Ang mga engineer ng Pilipinas ay nagdala ng sleeping bag sa Research Institute at hindi pinatay ang ilaw sa loob ng 24 oras. Ang malalaking kumpanya ay nagbigay ng buong testing line sa maliliit na kumpanya at inalis ng gobyerno ang lahat ng regulasyon. Ang buong bansa ay nag-focus sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa layuning protektahan ang bansa. Ipinakita ko ang video na nagpapakita ng atmosfera sa Pilipinas noon. Isang boycott movement ng mga produkto ng superpower na iyon ang kumalat sa buong bansa. Ngunit ang kagiliw-giliw ay walang riot, looting o karahasan ang nangyari. Ang mga tao sa screen ay tahimik na tumigil sa pagbili ng beer ng bansang iyon at ang mga tindahan ng apparel ng bansang iyon ay naging tahimik. Sa halip na sumigaw, tinitigan nila ang kanilang mga wallet. Ito ay isang organized economic retaliation, bulong ni General Sterling. Tama po. Ngunit hindi lang yan. Nagpakita ako ng susunod na slide. Ang timeline ng packaging nationalization. Hulyo, nagpakita ng ngipin ang superpower na iyon. Setyembre, matagumpay na nag-mass produce ang Pilipinas ng unang locally produced advanced packaging. Disyembre, tuluyan nang napalitan ng malalaking semiconductor companies ng Pilipinas ang packaging ng superpower na iyon. Namutla ang mukha ni Lord Harrington. Hindi umabot sa 6 na buwan? Opo, at bilang resulta, tuluyan nang nawala sa superpower na iyon ang kanilang pinakamahusay na customer. Hindi na kailangan ng Pilipinas ang packaging ng bansang iyon. Ngunit gusto ng mga kumpanya ng bansang iyon ang merkado ng Pilipinas. Nagpalit ako ng screen. Isang balita ang ipinakita na nag-aanunsyo na magtatayo ng factory sa Pilipinas ang material company ng superpower na iyon. Hindi lang ito isang trade dispute. Mahina kong sinabi. Ito ay isang pangyayari na nagpapakita ng DNA ng bansang Pilipinas. Kapag nahaharap sila sa krisis, lalo silang lumalakas. Kapag tinatapakan, lalo silang nagiging matapang. Nakisip si Sir Charles Davis. Kagiliw-giliw. Pero hindi ba't special circumstance lang yan? Nagawa lang nilang i-nationalize ang isang semiconductor material. Walang garantiya na magagawa nila iyan sa lahat ng larangan. Magaling na point, kalihim ng pananalapi, kaya ipapakita ko sa inyo ang iba pang larangan. Mine, I sue. Nagpalit ako ng screen. Ipakikita ko sa inyo kung paano sinasaklaw ng Pilipinas ang mundo sa larangan ng militar. Lumabas sa screen ang bandila ng Poland. Alam po ninyo ang Poland, hindi ba? Sumagot si Lord Harrington. Isang kaalyado ng NATO. Isang bansa na nagmamadaling palakasin ang militar pagkatapos ng invasion ng Russia sa Ukraine. Tama po. Pagkatapos ng invasion ng Russia sa Ukraine, nasa bingit ng panganib ang Poland. Kailangan nila ng kagamitang pandepensa kaagad. Ang problema ay oras. Ipinakita ko ang video ng interview ng kalihim ng depensa ng Poland. Ang Poland ay naghanap ng mga armas sa buong mundo. Alam niyo ba kung ano ang sinabi sa kanila nang pumunta sila sa Germany?
Ipinakita sa screen ang sagot ng Ministry of Defense ng Germany, 50 Leopard 2 tanks, delivery period 3 taon. May umungol sa conference room. Matatapos na ang giyera sa loob ng 3 taon, sabi ni General Sterling habang umiiling. Narinig ko na hindi maganda ang kalagayan ng industriya ng depensa ng Germany kamakailan. Paano naman ang Amerika? Nagpakita ako ng susunod na slide. Abrams tanks, 37 major components, delivery period 2 taon. Ganoon din ang Amerika. Abala sila sa pagpuno ng sarili nilang stock ng armas. Sandali akong huminto at tumingin sa mga opisyal ng gabinete. Ngunit iba ang Pilipinas, and number, so fact. Ipinakita sa screen ang larawan ng isang modular drone system ng Pilipinas at isang patrol boat na may automated weapon systems. Ang Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa Poland. Ito ang sagot ng Pilipinas. Ipinakita sa screen ang sagot ng isang Filipino Defense Industrial Company. Modular drone systems, high-speed patrol boats, delivery period 3 buwan, natahimik ang conference room. 3 buwan? Nagbibiro ka ba? Nanlaki ang mga mata ni General Sterling. Isa siyang dating militar, kaya alam niya kung gaano nakakabigla ang bilang na iyon. Hindi po ako nagbibiro, at iyon ang nangyari. Ipinakita ko ang video ng port ng Poland. Mula sa isang malaking barko, sunod-sunod na ibinababa ang mga drone system at patrol boat ng Pilipinas. Naghihiyawan ang mga sundalo ng Poland. Nag-full blast ang mga factory ng Pilipinas sa loob ng 24 oras. Hindi tumigil ang conveyor belt. Ang mga opisyal ng depensa ng Europa ay nagulat at tinawag itong speed of insanity. Inalis ni Lord Harrington ang pagkakakuyom ng kanyang mga braso at umabante. Teka, ibig sabihin, ang Pilipinas ang nagsusupply ng armas sa Europa? Tama po, at sa napakabilis na bilis at mababang presyo. Ipinakita ko ang comparison screen, Filipino drone system versus Western systems, presyo, delivery time, performance. Mas mura, mas mabilis ang delivery, at mas maganda ang performance. Nagsimulang pumila ang mga bansa sa Europa. Ipinakita ko ang contract list, Poland, Romania, Norway, Finland, Estonia. Naging seryoso ang mukha ni General Sterling. Seryosong problema ito. Hindi ba't ibig sabihin nito, ang mga bansa ng NATO ay nag-aarmas gamit ang mga armas ng Pilipinas? Tama po. At hindi lang ito usapin ng pagbebenta ng armas. Nagpalit ako ng screen. Noong World War II, tinawag ang Amerika na Arsenal of Democracy dahil nagbigay ang Amerika ng bala at tangke sa mga allies. Ngunit ngayon, ang tanging bansa sa ika-21 siglo na makapagsusupply ng bala at tangke sa liberal world order sa oras ay hindi ang Amerika. Itinuro ko ang screen. Ang Pilipinas, natahimik ang conference room. Alam niyo ba kung bakit bumibili ng armas ng Pilipinas ang mga bansa ng NATO sa Europa? Hindi lang dahil sa performance. Mahina akong sinabi. Dahil sa delivery time, walang magpapakatanga na maghihintay ng 3 taon kung ang giyera ay paparating na. Kapag umorder ka sa Pilipinas, gagawin nila agad. At may world-class standard pa. Nakahawak si General Sterling sa kanyang noo. Maaapektuhan din nito ang ating industriya ng depensa sa UK. Naapektuhan na po. Ang Poland ay isinasaalang-alang din ang Challenger tank ng UK noong una, ngunit pinili nila ang Pilipinas dahil sa problema ng delivery time. Sumagot si Lord Harrington na may pagkadismaya. Gayunpaman, ang armas ay usapin ng tiwala. Dapat bumili sa matagal ng kaalyado at hindi sa Pilipinas. Kaya ipapakita ko pa po sa inyo ang isa. Ipinakita ko sa screen ang pahayag ng presidente ng Poland. Ang Pilipinas ang aming bagong strategic partner. Pinatunayan nila ang halaga ng alyansa hindi sa salita, kundi sa gawa. Ito ay opisyal na pahayag ng presidente ng Poland, at hindi lang ito tungkol sa Poland. Sunod-sunod kong ipinakita ang mga pahayag ng mga kalihim ng depensa ng iba't ibang bansa sa Europa, kalihim ng depensa ng Estonia. Nang dumating ang armas ng Pilipinas, nagdiwang ang aming mga sundalo. Wala na kaming dapat katakutan sa Russia. Kalihim ng depensa ng Norway, ang bilis ng Pilipinas ay world-class. Isa silang mapagkakatiwalaang partner. And Food, ISA, Indo. Kalihim ng depensa ng Finland,
Ang kalidad ng kagamitang pandepensa ng Pilipinas ay kapareho o mas mataas sa pinakamataas na standard ng Europa. Lubos na nagbago ang hangin sa conference room. Nawala ang pagbibiro noong una at napalitan ng pagkaseryoso at pagkabigla. Bulong ni Sir Charles Davis. Ang Pilipinas ang nagiging kalasag ng Europa, hindi ko ito inaasahan. Ngunit ang industriya ng depensa ay simula pa lang. Ang hawak ng Pilipinas ay hindi lang baril at tangke. Nagpalit ako ng screen. Ipapakita ko pa po sa inyo ang mas mahalaga, ang lifeline ng sangkatauhan. Isang larawan ng isang malaking bioplant ang ipinakita sa screen, isang state-of-the-art facility na nakatayo sa industrial complex sa isang probinsiya ng Pilipinas. Ano po ito? Tanong ni Marisa. Ito po ang factory ng isang malaking pharmaceutical company ng Pilipinas. Ito ang pinakamalaking biopharmaceutical production facility sa mundo. Nagpakita ako ng isang simulation sa screen. Magpatakbo tayo ng isang virtual scenario. Lumabas sa screen ang mga pulang letra. Pandemic simulation. Virus X. 30% mortality rate. 3 beses na mas mabilis kumalat kaysa sa COVID. Isang bagong infectious disease ang kumalat sa buong mundo. Ipagpalagay natin na ang Amerika ay himalang nakagawa ng vaccine, tapos na ang blueprint. Ngunit may problema. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Sino po ang gagawa nito? Nagkibit-balikat si Lord Harrington. Siyempre, ang mga pharmaceutical company, tulad ng Pfizer o Moderna, paano po kung magkaroon ng lockdown? Hindi makakapasok sa trabaho ang mga manggagawa, titigil ang factory, titigil ang logistics. Lumabas sa screen ang mga larawan ng mga tahimik na pharmaceutical factory sa Amerika at ang mga worker sa Europa na may hawak na strike placard. Kahit may blueprint ng vaccine, kung walang gamot na ipapasok sa syringe, mapupuksa ang sangkatauhan. Nagpalit ako ng screen. Ipinakita ang loob ng bioplant sa Pilipinas. Ngunit may isang lugar sa mundo na hindi namamatay ang ilaw. Halos walang tao ang nakikita sa loob ng factory sa screen. Sa halip, libu-libong robot ang tumpak na gumagalaw. Ang lahat ng proseso, paglilinang ng gamot, paglalagay sa vial, at packaging ay automated. Ang biofactory ng Pilipinas. Patuloy itong gumagana kahit wala ang tao, umabante si General Sterling. Ibig sabihin, fully automated ito? Opo, ang Pilipinas ang world leader sa robot density. Ibig sabihin nito, kahit magkasakit ang mga tao, hindi titigil ang factory. Ipinakita ko ang graph. Robot Density Ranking. Pilipinas, 1,000 unit. Singapore, 670 units. Germany, 399 units. Malaki ang agwat ng Pilipinas sa pangalawa. At hindi lang ito usapin ng industrial indicator, mahina kong sinabi. Ito ay usapin ng kaligtasan. Ipinakita sa screen ang video noong COVID-19 pandemic. Ang buong mundo ay naghihiyawan dahil sa kakulangan ng mask at medical equipment. Naalala niyo po ba ang panahon ng pandemic? Nag-agawan ang Amerika at Europa ng mask. Naglabas ng export ban at ninakaw ng mga kaalyado ang supply ng isa't isa. Ipinakita ang slide na nagpapakita ng tugon ng Pilipinas noon. Ang Pilipinas ay nag-export ng test kit at medical equipment sa buong mundo. May kakayahan itong tumulong sa ibang bansa habang pinoprotektahan ang sarili nitong mamamayan dahil ang lakas ng produksiyon ay napakalaki. Ipinakita ko ang production volume graph ng mga pharmaceutical company ng Pilipinas. Ang mga biofactory ng Pilipinas ay may kakayahang patuloy na gumawa ng vaccine at treatment na kayang ibigay sa 8 bilyong tao sa mundo sa loob ng 365 araw. Nag-isip si Sir Charles Davis. Ibig sabihin, kapag huminto ang mga factory ng mundo, sila lang ang patuloy na gumagana. Tama po. Ang Pilipinas, ang pharmacy of the world. Kapag dumating ang pandemic, maaari silang maging tanging bansa na makapagsusupply ng vaccine at treatment. Nagpalit ako ng screen. At hindi ito usapin ng kinabukasan. Ito ay reality na. Ipinakita sa screen ang contract manufacturing status ng mga pharmaceutical company sa mundo. Moderna vaccine, contract manufactured ng isang Filipino pharmaceutical company. AstraZeneca vaccine, contract manufactured ng isang Filipino pharmaceutical company. Novavax vaccine,
contract manufactured ng isang Filipino pharmaceutical company. Karamihan sa mga COVID vaccine na itinurok sa mga tao sa buong mundo ay ginawa sa mga factory ng Pilipinas, maging ang Moderna, AstraZeneca at Novavax. May komplikadong emosyon sa mukha ni Lord Harrington. Ang vaccine na itinurok namin ay gawa ng Pilipinas? Sa totoo lang, ginawa sa factory ng Pilipinas. Ang teknolohiya ay mula sa Western, ngunit ang Pilipinas lang ang may kakayahang gawin iyon ng maramihan. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Ngayon, naiintindihan na po ninyo kung ano ang ibig sabihin ng kalabanin ang Pilipinas. Natahimik ang conference room. Kapag tumalikod ang Pilipinas, mauubusan ng tubig ang gitnang silangan, mawawalan ng armas ang Europa, at mawawalan ng gamot ang buong mundo. Pinatindi ko ang aking boses. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na hindi natin alam. Isang bansa na humahawak sa lalamunan ng buong mundo nang walang ginagamit na bala. Umiling si General Sterling, hindi ka panipaniwala. Bakit hindi natin alam ang tungkol sa isang napakahalagang bansa? Ngumiti ako ng pilit. Iyan din po ang tanong ko. At natagpuan ko ang sagot. Nagpalit ako ng screen. Ang dahilan kung bakit hindi natin alam ang tungkol sa Pilipinas at ang tunay na dahilan kung bakit nakakatakot ang Pilipinas. Ipinakita ko ang mapa ng mundo sa screen at isang kulay ube na tuldok ang nagsimulang lumabas, isa-isa. Ang mga tuldok, na kaunti lang sa simula, ay mabilis na dumami at agad na tinakpan ang buong mundo. North America, South America, Europa, Southeast Asia, gitnang silangan, Africa at maging ang mainland China. Ano po ito? Tanong ni Marisa. Ito po ang fandom distribution ng Filipino global culture. Mga fan ng mga top idol, fan ng teleserye, mga manonood ng Filipino drama sa Netflix. Higit 2 bilyong tuldok, nag-ungol si Lord Harrington. Kultura? Alex, gagamitin mo ba ang pop culture? Trend lang iyan ng mga kabataan. Walang koneksiyon sa national strategy. Lord Harrington, iyan din po ang naisip ko noong una. Ang kultura ay laro at ang tunay na kapangyarihan ay lakas militar at ekonomiya. Nagpalit ako ng screen, ngunit sa modernong giyera, ang kultura ang pinakamalakas na sandata, isang sandata na mas nakakatakot pa sa nuclear bomb. Isa, in that style, and nag-alinlangan si General Sterling. Masyado kang OA. Paanong ang kanta o drama ay mas nakakatakot pa sa nuclear bomb? Ngumiti ako. Ipapakita ko po sa inyo. Ipinakita sa screen ang pahayag ni Ted Sarandos, ang CEO ng Netflix. Kung walang Filipino content, malaking bahagi ng mga subscriber ng Netflix ang aalis. Ito ay opisyal na pahayag ng CEO ng pinakamalaking streaming platform sa mundo. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang may hawak sa kapalaran ng Netflix. Umabante si Sir Charles Davies. Totoo ba iyan? Ipinakita ko ang viewing data ng Netflix, Netflix Global Top 10, hindi English content. First hanggang fifth, lahat ay Filipino dramas. Ang Pilipinas ang nag-occupy sa content market ng mga bansang hindi English speaking. Ikinuyom ni Lord Harrington ang kanyang mga braso. Kahit na entertainment lang iyan, walang koneksyon sa national security. Lord Harrington, hindi po. Ito ay usapin ng security. Ipinakita ko ang statistics ng language learning app na Duolingo, global ranking ng mga wikang. Gustong matutunan, first, English, second, Filipino, third, Spanish, seventh, Chinese. Natahimik ang conference room. Filipino? Nanlaki ang mga mata ni General Sterling. Opo. Ang hindi nagawa ng gobyerno ng China sa pagtatayo ng Confucius Institute sa buong mundo at paggastos ng bilyon-bilyong dolyar na gawa ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng ilang teleserye. Nagpalit ako ng screen, video ng mga teenager sa buong mundo na nagbebeso ng Filipino at nagsasabing, "Salamat po." Ngayon, nagbibiro ang mga teenager sa western ng Filipino, nagbebeso sila. Kumakain sila ng Filipino food, gumagamit ng Filipino cosmetic at ginagaya ang Filipino fashion. Mahina akong sinabi. Hindi lang ito trend, ito ay ang paglipat ng values. Nagbago ang ekspresyon ni Lord Harrington. Ano ang ibig mong sabihin? Noon, nang dominahin ng UK ang mundo,
Ano ang unang ginawa natin? Hindi tayo nagpadala ng militar. Nagturo tayo ng English. Nagtanim tayo ng British-style education. Pinilit natin ang mga elite ng kolonya na gumamit ng English at mag-isip ng British. Ang pagkuha ng lupa gamit ang baril ay crude. Ang masterpiece ay ang dominahin ang kaluluwa gamit ang wika at kultura. Natahimik ang conference room. Ipinakita ko ang sukat ng Filipino culture fandom sa buong mundo. Top fans, tinatayang 150 million. Teleserye, P-pop fans, tinatayang 800 million. Manonood ng Filipino drama sa Netflix, mahigit 1 billion. Kumakain ng Filipino food, tinatayang 2 billion. Hindi lang po sila fans, sila ay organized, passionate, at higit sa lahat, sila ang susunod na henerasyon na may voting rights. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Paano po kung may bansang umatake sa Pilipinas? Sandali akong huminto at nanatiling tahimik. Bago pa maglabas ng protest statement ang gobyerno ng Pilipinas, 2 bilyong kabataan sa buong mundo ang magsisimula ng boycott laban sa bansang iyon. Sasabog ang hashtag sa SNS, kakalat ang boycott movement, at pipilitin nila ang sarili nilang gobyerno. Namutla ang mukha ni General Sterling. Ang culture fandom ay nagiging diplomatic shield? Hindi shield, ito ay hostage. Oh, okay, you can... Okay, nagpalit ako ng screen. Ang pag-atake sa Pilipinas ay suicide na kalabanin ang 2 bilyong tao sa buong mundo ng sabay-sabay. Handa silang lumaban upang protektahan ang bansa kung saan nakatira ang kanilang mga idolo, ang bansa kung saan ginawa ang kanilang minamahal na drama. Pinatindi ko ang aking boses. Ito ay isang emotional nuclear umbrella na mas nakakatakot pa sa nuclear weapon. Ang Pilipinas ay humahawak sa mga emosyonal na hostage ng lahat ng susunod na henerasyon sa buong mundo na may voting rights. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Si Lord Harrington ang unang nagtanong ng may seryosong ekspresyon. Alex, kung ganoon, paano natin haharapin ang Pilipinas? Ngumiti ako ng pilit. Hindi po natin ito haharapin, Lord Harrington. Ang Pilipinas ay hindi dapat kalabanin, kundi isang partner na dapat laging panigan. Vows, we have. Vows. Nagpalit ako ng screen, ngunit hindi ko pa nasasabi ang pinakanakakatakot na kwento. Ang mga tingin ng mga opisyal ng gabinete ay nakatuon sa akin. Ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas, hindi ito teknolohiya, lakas militar o kultura. Huminga ako ng malalim. Ang tunay na nakakatakot sa Pilipinas ay ang 110 milyong mamamayan nito, laging handa sa anumang krisis o sakuna. Ipinakita sa screen ang night view ng Maynila, isang lungsod na mukhang payapa sa liwanag ng neon. Ang lungsod, na nakikita po ninyo, ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking fault line. Pinalaki ko ang mapa. Kung magkaroon ng malaking lindol, walang magagawa para mapigilan ang mapangwasak na pinsala sa Maynila. Tumango si General Sterling. Iyan ay common knowledge, kaya nga ang sistema ng disaster prevention ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo, hindi ba? Mahalaga ang disaster prevention system, ngunit hindi lang iyan ang tunay na lakas pandepensa ng Pilipinas. Nagpalit ako ng screen. Alam po ba ninyo ang sukat ng Reserve Forces ng Pilipinas? Ipinakita sa screen ang mga numero. Reserve Forces, tinatayang 50,000 katao. Handa sa pag-deploy ng may kumpletong armas sa loob ng 24 oras matapos ang mobilization order. Nag-isip si Sir Charles Davies. Paano po nangyari iyan? Sa Amerika at UK, umaabot sa 2 linggo ang pag-iipon ng reserves. Muli kong ipinakita ang slide ng Filipino Digital Administration System. Naalala niyo po ba? Ang sistema na nagbibigay ng disaster relief funds sa loob ng isang araw. Ang parehong sistema ay ginagamit din sa mobilization kapag may kagipitan. Ipinakita ko ang mobilization simulation. Kapag nagkaroon ng kagipitan, ang emergency alert ay sabay-sabay na ipapadala sa mga mobile phone ng mga mamamayan. Agad na malalaman ng reserve forces ang kanilang posisyon at assembly point. Lumabas sa screen ang hindi mabilang na mga tuldok na gumagalaw sa mga kalsada ng Pilipinas. At ang mas nakakatakot ay ang susunod. Ang mga motorcycle na nagde-deliver ng pagkain ay agad na nagiging military supply vehicles.
Ang mga high-capacity truck ay nagiging ammunition transport. Ang buong logistic system ng bansa ay lumilipat sa military mode sa loob ng 24 oras. Namutla ang mukha ni General Sterling. Nakakabaliw. Ibig sabihin, ang buong bansa ay isang hukbo? Tama po. Po, inpo, dan, and now. Dan, ania. Ipinakita ko ang statistics tungkol sa karanasan sa serbisyo militar ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Ang isang tiyak na bilang ng kalalakihan sa Pilipinas ay may karanasan sa serbisyo militar. Ang pag-assemble ng baril, pag-unawa sa pangunahing taktika, collective action. Ito ay common knowledge sa kanila. Ang Pilipinas lang ang bansa sa buong mundo na may ganitong kalaking populasyon na may pangunahing military training at may spirit of service sa bansa. Also, very Dan. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Maging ang Israel ay hindi ganito. Magkaiba ang sukat ng populasyon. Ang Israel ay 9 milyon, ang Pilipinas ay 110 milyon. Inalis ni Lord Harrington ang pagkakakuyom ng kanyang mga braso at inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa. Gayunpaman, ang modernong giyera ay giyera ng high-tech na armas. Hindi mahalaga ang bilang, kundi ang teknolohiya. Tama po kayo. Kaya ipapakita ko pa po sa inyo ang isa. End quote. No. Ipinakita ko ang simulation ng giyera sa Russia-Ukraine. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamalaking problema sa giyera sa Russia-Ukraine? Ang kakulangan ng artillery shells. Ipinakita sa screen ang video ng mga sundalo ng Ukraine na nagtitipid ng bala. Ang Ukraine ay nangangailangan ng libu-libong bala bawat araw, ngunit ang maibibigay ng NATO ay hindi man lang umabot sa 1/10. Bakit? Dahil ang mga defense factory sa Western ay masyadong nasanay sa kapayapaan. There's a way. No maxansi to me. Bino. Dam ko. Anaxtam. Ipinakita ko ang comparison. Buwan ng produksyon ng 155mm artillery shell. Amerika, tinatayang 20,000 rounds. Europe, tinatayang 30,000 rounds. Pilipinas, tinatayang 100,000 rounds. Natahimik ang conference room. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mas maraming bala kaysa sa Amerika at Europa pinagsama? Muling sinuri ni General Sterling ang dokumento. Opo, at ang Pilipinas ay may kakayahang triplehin ang production volume kapag may kagipitan dahil ang mga defense factory ng Pilipinas ay laging handa na lumipat sa 24-hour full blast system. Huminga ako ng malalim. Mag-uulat na po ako. Ipinakita ko ang huling summary sa screen. Summary ng lakas militar ng Pilipinas. Active duty, tinatayang 250,000 katao. Reserve force, 50,000 katao. Mobilization time, 24 oras. Shell production, well top level. Weapon delivery speed, pinakamabilis sa mundo. National defense consciousness, napakataas. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang lahat ng 110 milyong mamamayan ay handa sa krisis. Karaniwan silang nakasuot ng necktie at nagtatrabaho sa opisina. Ngunit kapag may utos, sila ay nagiging lakas pandepensa ng bansa sa loob ng 24 oras. Mahina kong sinabi. Kung susubukan mong sakupin ang Pilipinas sa lupa, kailangan mong lampasan ang 110 milyong kuta na nakatago sa bawat kalye at bawat kondominium. Isang bansa na may mamamayan, na marunong gumamit ng baril at handang lumaban para sa bansa. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Maging ang militar ng Amerika ay hindi kayang gawin iyan. Walang bansang makakasakop sa Pilipinas. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Siya ang unang nagsalita. Alex, ano ang iyong conclusion? Punong ministro, sasabihin ko po ang conclusion sa huli. Ngunit bago iyon, may isa pa po akong gustong ipakita. Nagpalit ako ng screen. Bakit hindi natin alam ang tungkol sa Pilipinas? At kung bakit kailangan nating makipag-alyansa sa Pilipinas ngayon? Ang pinakamahalagang kwento ay hindi ko pa nasasabi. Ang mga tingin ng mga opisyal ng gabinete ay sabay-sabay na nakatuon sa akin, ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas. Hindi ito teknolohiya, lakas militar, o kultura. Huminto ako sandali. Ito po ay ang kanilang kasaysayan. At ang unyielding spirit na nilikha ng kasaysayang iyon, pinaitim ko ang screen.
Pati ang ilaw sa conference room ay naging madilim. Ang video na ipapakita ko ay ang bahagi na pinakamatagal kong pinag-isipan habang naghahanda ako para sa briefing na ito. Ang mga opisyal ng gabinete ay huminga ng malalim at nakatingin sa akin. Napag-usapan na po natin ang lakas ng Pilipinas. Lakas teknolohiya, lakas produksiyon, lakas militar, impluwensiyang kultural. Ngunit ano po sa tingin ninyo ang kondisyon ng isang tunay na superpower? Nagkibit-balikat si Lord Harrington. GDP? Lakas militar? Teritoryo? Hindi po. Ito po ay dignity. At ang dignity na iyon ay nagmumula sa kasaysayan. Ipinakita ko ang larawan na black and white. Ang hitsura ng Pilipinas noong 1940s. Mga gusali na buto na lang ang natira. Mga labi na nakakalat sa kalsada, mga bata na gumagala sa gitna nito. Ito po ang hitsura ng Pilipinas noong 11 taon lang ang nakalipas. Natahimik ang conference room. Nagpakita ako ng susunod na larawan. Mga bata na nakasuot ng punit-punit na damit na humahabol sa truck ng mga Amerikano. Alam niyo po ba kung ano ang isinisigaw ng mga batang ito? Walang sumagot. Give me chocolate. Humihingi ng chocolate sa mga sundalong Amerikano. Mahina akong sinabi. Noon, ang per capita income ng Pilipinas ay nasa pinakamababang level sa Asia. Ang sinabi ni General MacArthur nang makita niya ang mga labi na ito, aabutin ng 100 taon bago makabawi ang bansang ito. Mabagal na lumipat ang screen sa kulay. Lumabas ang modernong Maynila at umunto taon pagkatapos, ang screen ay napuno ng nagniningning na mga skyscraper. Ang mga flyover ng expressway ay nagniningning tulad ng mga jewel, isang world-class economic power, isang cultural power na nagpapakabaliw sa buong mundo sa teleserye at P-pop. Tiningnan ko ang mga opisyal ng gabinete. Mula sa isang maralitang bansa, naging 3,500 per capita income. Ang himala na inakala nilang aabutin ng 100 taon, nagawa ng Pilipinas sa loob lamang ng isang henerasyon. In Nopsal, in first over, huminga ng malalim si Sir Charles Davis. Alam ko iyan, tinatawag itong Miracle of the East. Tama po, ngunit ang gusto kong idiin ay iba. Ipinakita ko ang chart na nagkukumpara sa kasaysayan ng pag-unlad ng mga pangunahing superpower sa mundo. Ang UK ay nagtayo ng kayamanan mula sa Industrial Revolution at yaman mula sa mga kolonya. Ang Amerika ay lumago mula sa malawak na lupain, migrant labor, at benepisyo ng dalawang World War. Ngunit iba ang Pilipinas. Ipinakita sa screen ang larawan ng mga OFW na nagtatrabaho sa gitnang silangan, pawisan ang mukha, pagod ang tingin. Hindi kailanman ninakawan ng Pilipinas ang resources ng ibang bansa. Hindi sila nagtayo ng mga kolonya. Sa halip, nagpadala sila ng mga engineer at laborer sa gitnang silangan at pinawisan. Ang mga OFW ang nagpadala ng remittance sa bansa. Ang susunod na larawan ay ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa factory. 19 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, nagtahi ang mga kabataan para gawin ang mga damit na isusuot ng mga tao sa developed countries. Mahina akong sinabi. Alam niyo po ba kung kaninong pawis itinayo ang kayamanan ng Pilipinas? Hindi po ito sa mamamayan ng ibang bansa. Ito ay sa kanila mismo. Natahimik ang conference room. Ito ang moral authority ng Pilipinas. Sila ay isang bansa na yumaman sa pamamagitan ng sarili nilang lakas nang hindi sinasakripisyo ang iba. Ikaw ba? Nagpalit ako ng screen at may spirit na nilikha ng kasaysayang ito. Ipinakita sa screen ang larawan noong EDSA Revolution, 1986. Libu-libong tao ang humarang sa kalsada, may rosary at bulaklak. Ito po ang Pilipinas. Noon, inatake ng UK at Western Allied Forces ang Pilipinas noong colonial era. Ipinakita ko ang comparison ng lakas militar noon, Western Fleet versus Filipino Defense. Ang agwat ng firepower ay mahigit 100 beses. Sa modernong giyera, ito ay giyera ng tank at bamboo spear. Tumango si General Sterling. Siyempre, nanalo ang Western, hindi ba? Opo, nanalo sila sa labanan. Walang nagawa ang mga Pilipino kundi magapi. Huminto ako sandali, ngunit kakaiba ang resulta. Ang UK, Amerika at France ay nanalo sa limited victory,
Ngunit hindi nila ganap na nasakop. Kumunot ang noo ni Lord Harrington. Nanalo, pero bakit hindi nasakop? Ipinakita ko sa screen ang mga tala ng isang American settler na bumisita sa Pilipinas noon. Kakaiba ang bansang ito. Kapag talunin mo ang regular army, inaatake ka ng mga magsasaka gamit ang mga gulok. Kapag talunin mo sila, lumalabas ang mga babae at bata mula sa mga bubong at naghahagis ng mga bato. Hindi sila natatakot mamatay. Natahimik ang conference room. Ipinagpatuloy ko ang pagbasa. Maari kang manalo sa labanan sa bansang ito, ngunit hindi mo ito maaaring pamunuan. Ang cost of victory ay mas malaki pa kaysa sa benepisyo ng pagsakop. Pinatay ko ang screen at tumingin sa mga opisyal ng gabinete. Ito po ang DNA na taglay ng mga Pilipino. Tinatawag nila itong walang atrasan. Kapag gumuho ang gobyerno o tumakas ang general, ang mga mamamayan mismo ang nag-organize at lumalaban. Nagpalit ako ng screen. Larawan ng boycott movement noong economic sanctions mula sa superpower na iyon. Ang DNA na ito ay buhay pa rin sa modernong panahon. Ang mga tao sa screen ay tahimik na tumigil sa pagbili ng mga produkto ng bansang iyon. Walang riot, looting o karahasan. Tahimik lang nilang sinara ang kanilang wallet. Nang nagdeklara ng economic war ang superpower na iyon, 110 milyong mamamayan ang kumilos mismo bago pa gumalaw ang gobyerno ng Pilipinas. Walang sino man ang nag-utos. Pinatindi ko ang aking boses. Ito po ang tunay na nakakatakot sa Pilipinas. Kapag dumating ang krisis, hindi sila naghihintay ng utos ng gobyerno. Ang 110 milyong mamamayan ay gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Ipinakita ko ang huling summary sa screen. Ano ang mangyayari? Kapag kinalaban natin ang Pilipinas, tubig, titigil ang water supply sa gitnang silangan, armas. Titigil ang weapon supply at mawawalan ng armas ang Europa, gamot. Titigil ang supply ng gamot at maghihirap ang buong mundo sa sakit. Kultura, 2 bilyong fan ang magiging kalaban. Militar, 110 milyong trained citizens ang tatayo. Diwa, hindi kailanman susuko. Ito ang Pilipinas, isang bansa na mukhang maliit ngunit hindi dapat kalabanin. Isang bansa na humahawak sa lalamunan ng buong mundo nang walang ginagamit na bala. Tiningnan ko ang punong ministro. Punong ministro, ito po ang aking konklusyon. Isang mahabang katahimikan ang bumaba sa conference room. Si Lord Harrington ang unang nagsalita. Nawala na ang pagbibiro noong una at ang kanyang boses ay may halong paggalang. Alex, sa totoo lang, nakakagulat. Masyado tayong walang alam tungkol sa Pilipinas. Tumango si Sir Charles Davies. Akala ko, bansa lang sila ng Jollibee at teleserye. Ibang level pala ito. Nakahawak si General Sterling sa kanyang noo at sinabi, akala ko, tapos na sila sa loob ng 3 araw kung wala ang Amerika. Ngunit sa halip, tayo pala ang matatapos kung wala ang Pilipinas. Dahan-dahang tumayo ang punong ministro. Mabigat ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alex, opo, punong ministro, ilang minuto ba ang briefing na ito? Tiningnan ko ang aking relo. Tinatayang 2 oras, punong ministro. Umiling ang punong ministro. Hindi. Maaari ba itong paikliin sa 12 minuto na may summary lang ng mga pangunahing punto? Nag-alinlangan ako. 12 minuto po? Posible pero bakit po? Tumingin ang punong ministro sa labas ng bintana. Ang gabi sa London ay nagniningning. Dapat malaman din ng mamamayan ng UK kung paano gumagalaw ang mundo, kung ano ang hindi natin alam. Nanlaki ang mga mata ni Lord Harrington. Hindi niyo po ba ito ipapapublic? Humarap ang punong ministro kay Lord Harrington. Bakit hindi? Mayroon bang confidential matter? Nagmamadali akong sumagot. Hindi po, punong ministro. Ang lahat ng datos ay public information. Maaari po itong saliksikin ng sinuman. Walang sinuman lang ang nag-ipon at tumingin dito. Tumango ang punong ministro. Kung gayon, lalo nating dapat gawin ito. Tiningnan ng punong ministro ang conference room. Naghahanap tayo ng bagong partner pagkatapos ng Brexit. Nag-iisip tayo ng China at India. Ngunit ang sagot ay nandoon na pala sa simula. Hindi lang natin nakita. Tiningnan ako ng punong ministro. Alex, gumawa ka ng 12-minutong video. Ipapalabas ito sa prime time ng BBC. Natahimik ang conference room.
Punong ministro, hindi pa po iyan nangyayari. Ang paglathala ng cabinet briefing tungkol sa isang banyagang bansa sa buong mamamayan ay maaaring maging diplomatic problem, nagmamadaling sinabi ni Lord Harrington. Matindi ang sabi ng punong ministro, walang problema, pinupuri natin ang Pilipinas, hindi natin sila sinisisi. Muling tumingin ang punong ministro sa labas ng bintana. Ang UK ay dating empire where the sun never sets. Dinomina natin ang buong mundo, ngunit iyon ay nakaraan na. Bumaba ang boses ng punong ministro. Nagbabago ang mundo. Ang teritoryo ng ika-21 siglo ay hindi lupa, kundi teknolohiya at tiwala. At sa standard na iyon, ang Pilipinas ay naging isang higante na nang hindi natin alam. Tiningnan ako ng punong ministro. Alex, ano ang magandang title para sa video? Sandali akong nag-isip. At sumagot ako, kapag kinalaban natin ang Pilipinas, tapos tayo. Ngumiti ang punong ministro. Magaling, iyan ang gagamitin natin. Okay, Amzo. Bago umalis sa conference room, tiningnan ako ng punong ministro habang nakahawak sa kanyang balikat. Alex, napakagaling na briefing. Hindi lang briefing ang 25 taon mong career. Nang sumara ang pinto, nanatili ako sa kinatatayuan ko. Sa loob ng 25 taon, inanalisa ko ang Asya, ang pag-angat ng China, ang banta ng Russia, ang potensyal ng India. Nakagawa ako ng lahat ng uri ng report. Ngunit ang tunay na higante ay nasa harap ko. At hindi ko ito nakita sa loob ng 75 taon. Pagkatapos ng tuong linggo, isang 12-minutong documentary ang ipinalabas sa prime time ng BBC. Ang title ay tulad ng pinili ng punong ministro. Kapag kinalaban natin ang Pilipinas, tapos tayo. Pinanood ko ang broadcast kasama ang aking asawa sa bahay. Isang video na ginawa ng professional production team batay sa materials na ginawa ko. Pagkatapos ng broadcast, agad na nagtanong ang aking asawa, totoo ba ang lahat ng ito? Oo, lahat ay totoo. About Dundee. Hindi ko alam na ganyan pala kalakas ang Pilipinas. Tumango ako. Ganoon din ako. Ipinagmamalaki ko na Asia specialist ako sa loob ng 25 taon pero hindi ko nakita ang pinakamahalagang bansa. Kinabukasan, ang mga headline ng pahayagan ay napuno ng Pilipinas. The Guardian, the giant we didn't know, Philippines. The Telegraph, Asia's new center, Philippines. The Times, new post-Brexit partner? The answer is the Philippines. Sa SNS, sumabog ang documentary. Ang ratings ay lumampas sa inaasahan at nagtala ng isa sa pinakamataas na ratings ng documentary department ng UK. Sinuri ko ang aking phone habang papunta sa trabaho. Puno ito ng mga mensahe, mga kasamahan, kaibigan, at maging ang mga batchmate ko sa universidad na matagal nang hindi ko nakakausap. Pareho ang tanong ng lahat, ganoon ba talaga kalakas ang Pilipinas? Ngumiti ako at nag-reply, hindi lang malakas, nakakatakot. Nang dumating ako sa opisina, tumakbo si Marisa papalapit sa akin. Senior Alex, napanood ko po ang documentary. Ang galing. Salamat. Malaking tulong ang material na binigay mo sa akin noong una. Ngumiti si Marisa. Mula ngayon, dapat na rin po nating tingnan ng tama ang Pilipinas. Tumango ako. Oo, 25 taon tayong nahuli. Pero dapat nating tingnan ng tama kahit ngayon. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng opisina at tiningnan ang Ilog Thames. Nawala na ang hamog sa umaga at ang sikat ng araw ay nagniningning sa ilog. Naalala ko ang gabi na naghahanap ako ng materials tungkol sa Pilipinas. Noon, inakala ko na maliit na bansa lang ang Pilipinas. Isang bansa na may Jollibee at teleserye at humihinga lang sa ilalim ng Amerika. Ngunit ngayon, alam ko na, hindi maliit ang Pilipinas. Hindi napakalaki nito kaya hindi natin ito makita. Isang bansa na humahawak sa mga vital element tulad ng tubig at gamot. Isang arsenal na nagpoprotekta sa defense line ng mundo. Isang cultural empire na nakuha ang puso ng 10 bilyong tao gamit ang kanta at kwento. 110 milyong warrior. Isang mamamayan na handang tumayo para sa bansa sa loob ng 24 oras. At higit sa lahat, isang mapagmataas na higante na tumayo sa sarili niyang paa
habang kumakain ng bread of tears. Umupo ako sa mesa at nagsimulang gumawa ng bagong report. Ang title, Mula sa Colonial Partner hanggang sa Strategic Partnership sa Pilipinas. Napuno ng lakas ang aking mga daliri habang nagtatype. Ang kaluwalhatian ng British Empire ay nakaraan na, ngunit ang kinabukasan ng UK ay hindi pa nakasulat, at ang kinabukasan na iyon ay hindi maaaring wala ang Pilipinas. Sa labas ng bintana, nagliliwanag ang kalangitan ng London. Tila sumisikat ang isang araw na hindi kailanman lumulubog. Isang maliit ngunit napakalaking bansa sa kabilang panig ng mundo. Ito po ang nakakagulat na briefing na inilabas ng MI6 analyst ng UK sa tahanan ng punong ministro ng Downing Street. Ibahagi po ninyo ang video na ito upang mas maraming tao ang makakaalam ng tunay na halaga ng Pilipinas. Ang lakas natin na hindi natin alam na ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat sa panonood.